May mga gabi na ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay tila kumot na bumabalot sa lahat ng bagay, nagtatago ng lihim at naglalaman ng mga nilalang na hindi mo kayang makita. Sa bawat hakbang mo sa madilim na kalsada o bakuran, ramdam mo ang bigat ng hangin, parang may sinusundan na mata na hindi mo nakikita. May mga tunog na dumadaan sa hangin, parang bulong ng mga anino na nagbabantay, naghihintay sa tamang sandali para sumalakay sa iyong isip at puso. Isa sa mga pinakatakot na nilalang na naglilibot sa gabi ay ang tiktik. Hindi ito basta-basta nilalang, kilala ito sa kakayahang magbago ng anyo, magpanggap bilang karaniwang tao at gumapang sa dilim na parang walang bakas. Minsan, naririnig mo lamang ang malayong huni o kuliglig na hindi mo maipaliwanag. Ngunit kapag napatingin ka, baka wala kang makita at saka mo maramdaman ang malamig na presensya na nakatitig sa iyo. Hindi mo maririnig agad ang tunog nila, ngunit kapag narinig mo na, alam mo malapit na ang panganib. Ang puso mo ay bumibilis, ang katawan mo'y nanginginig at wala kang matatakbuhan kundi ang panalangin at pag-asa na huwag ka nilang makita. Kahit nasa matamis na liwanag ng buwan, hindi ka ligtas, sapagkat ang tik-tik ay sumusunod sa bawat galaw, nagmamasid sa bawat hakbang at naghihintay ng sandali na ikaw ay mahina o mag-isa. Bago natin simulan ng mga kwento, mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Ihanda mo ang iyong sarili, higpitan ang kumot at buksan ang iyong pandinig sa mga bulong ng gabi. Sa simula, akala ko normal lamang ang gabing iyon, parang isa sa mga ordinaryong gabi na tahimik at payapa. Ang buwan ay mataas at maliwanag, nagpapalabas ng liwanag na sumasalamin sa bawat dahon at sa basang damuhan. Ngunit sa kabila ng liwanag, may damdamin akong hindi ko maipaliwanag. Ang hangin ay malamig ngunit hindi malakas, halos wala kang maririnig, kundi ang bawat hakbang ko sa damuhan at ang maliliit na tunog ng mga dahon na natatapakan. Habang naglalakad ako sa likod ng aming lumang bahay, dala ang lampara, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin, parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Kahit tumingin ako, wala akong makitang kahit ano. Ngunit ang bawat hakbang ko ay may kasamang pakiramdam na sinusundan ako, parang may mata na nakamasid sa bawat galaw ko at bawat sandali ay tila mas lumalalim ang dilim sa paligid. Lumapit ako sa lumang kubo sa likod ng bahay na matagal nang walang nag-aalaga at doon ko naramdaman ang kakaibang amoy, hindi karaniwan, parang nabubulok, may halong matamis na halimuyak na nakakalito sa isip. Bigla narinig ko ang mahinang bulong mula sa loob ng dilim, mahinahon ngunit may kakaibang banta, parang may nagmamasid, nagbabantay at naghihintay ng tamang sandali para lumapit. Hindi ko alam kung tao o hindi, ngunit ramdam ko ang presensya sa paligid ko na hindi ko makita. Ang lamig na dumampi sa aking balat ay parang kamay na dahan-dahang humahaplos sa leeg at balikat ko, at ang puso ko ay tumitibok ng sobrang bilis. Halos gusto ko nang sumigaw ngunit tila may pumipigil sa akin. Ang mga anino ng puno at halaman ay gumagalaw kahit walang hangin at ang dilim ay nagiging mas mabigat sa bawat segundo na ako'y naglalakad. Parang lumalapit ang dilim sa akin at bawat paghinga ko ay kasabay ng malamig na hangin na parang humihinga rin sa aking tenga. Lumapit ako sa dulo ng bakuran, sinusubukang huminga ng malalim, ngunit alam ko na may sumusunod pa rin sa akin at hindi ko maalis sa isip ko ang ideya na ang nilalang na iyon ay palaging nakatingin. Sa bawat gabi mula noon, kahit maliwanag ang buwan o tahimik ang paligid, tuwing dumadaan ako sa likod ng bahay, ramdam ko pa rin ang malamig na paghinga sa aking likuran at naririnig ko ang mahinang bulong na paalala sa akin na ang tik-tik ay hindi basta nawawala. Minsan, parang naramdaman ko ang malamig na kamay sa aking balikat at sa bawat hakbang ko pabalik sa bahay, hindi ko maalis ang pakiramdam na may sumusunod na anino sa likod ko kahit na walang tao roon. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahaba, mas mabigat at mas nakakatakot at natutunan kong hindi na basta-basta maglakad sa likod ng bahay mag-isa dahil alam ko sa dilim ang tik-tik ay palaging nagbabantay at nagmamasid at ang bawat bulong mula sa dilim ay paalala na malapit na
ang panganib na hindi mo kayang takasan. Kaya tuwing gabi, bago ako matulog, sinusuri ko ang paligid at tiniyak na ligtas ang bawat sulok. Ngunit kahit gaano pa ako kaingat, alam ko na sa likod ng mga anino, patuloy ang tiktik sa paglalakbay palaging nagmamasid at naghihintay ng sandali na mahina ako. Ang gabi ay nagsimula ng tahimik, halos walang tunog kundi ang maliliit na kuliglig sa paligid ng aming lumang bakuran. Ngunit sa bawat hakbang ko patungo sa likod ng bahay, ramdam ko ang kakaibang presensya, parang may nakamasid sa akin mula sa dilim na hindi ko makita, ngunit damang-dama sa bawat galaw. Ang mga puno sa paligid ay matataas at matagal nang hindi naalagaan at ang kanilang mga anino ay lumalawak sa lupa na tila may sariling buhay, gumagalaw sa bawat gilid ng lampara na dala ko. Habang naglalakad ako sa tabi ng lumang bodega, naramdaman ko ang malamig na hangin sa balat ko, hindi dulot ng simoy kundi parang may kamay na humahaplos sa aking leeg at balikat. Ang puso ko ay tumitibok ng mas mabilis at halos gusto kong huminto at lumingon. Ngunit alam ko, kung titignan ko, mas makikita ko ang dilim at mas mararamdaman ang presensya nito. Naririnig ko ang mahinang bulong mula sa dilim, isang tinig na parang nag-uusap sa anino, mahinahon ngunit may kakaibang pangako ng panganib. Ang mga dahon at sanga sa paligid ay gumagalaw kahit walang hangin at bawat hakbang ko ay parabang sinusundan ng hindi nakikitang mata nagmamasid at nagbabantay sa bawat galaw ko. Sa gilid ng liwanag ng lampara, nakita ko ang anino ng isang nilalang, walang mukha, walang malinaw na katawan, ngunit ramdam mo ang intensyon nito, ang pagnanasa nitong manatili sa paligid ko. At parang alam nito ang bawat galaw at bawat takot ko. Hindi ko alam kung lumalaki ang dilim o lumiliit ako sa takot, ngunit bawat segundo ay nagpapalakas ng kaba at pangamba sa dibdib ko. Pilit kong iniwas ang paghinga nang malakas at pinilit kontrolin ang katawan ko. Ngunit alam ko, bawat sandali ay nagdadala sa akin sa mas malalim na takot. Kahit pumasok ako, sa loob ng bahay alam ko na hindi pa tapos ang gabing iyon. Dahil ang anino sa bakuran ay patuloy na nagmamasid, tahimik, ngunit matalas ang pakiramdam, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa mga susunod na gabi, natutunan kong maging mas maingat sa bawat galaw ko sa labas ng bahay. Natutunan kong huwag basta lumakad sa bakuran kapag tahimik at huwag basta titigil sa dilim. Dahil alam ko kahit na hindi ko nakikita, ang tiktik ay palaging nariyan, tahimik, mapanuri at laging nagbabantay. Sa tuwing nagmumuni-muni ako sa aking karanasan, naiisip ko na ang takot ay hindi lamang sa nakikita mo kundi sa mga aninong nagmamasid sa likod ng bawat sulok, sa mga bulong na dumarating sa hangin at sa presensya na nararamdaman mo ngunit hindi mo makita, at iyon ang mas malalim at mas nakakatakot na bahagi ng gabi. Ang hangin sa aming baryo ay malamig at mabigat, tila nagdadala ng kakaibang pang-amoy, hindi karaniwan na nagiging sanhi ng unti-unting kaba sa aking dibdib. Habang naglalakad ako patungo sa likod ng aming lumang bahay, napansin ko ang liwanag ng isang kandila sa gitna ng bakuran, nag-iisa at tila nakatanaw sa dilim na bumabalot sa paligid. Hindi ko maalala kung kanino o saan nanggaling ang kandila at bawat galaw ng apoy ay tila naglalarawan ng anino ng isang nilalang na nakamasid sa akin. Ang bakuran ay tahimik, ngunit hindi ka agad mapapawi ang pakiramdam ng hindi nakikitang mata na sinusuri bawat hakbang ko. Lumapit ako sa kandila at habang lumalapit, ramdam ko ang malamig na hangin sa balat ko. Para bang may naglalakad sa paligid na hindi ko nakikita at sa bawat paghinga ko, parang may humihinga rin sa aking tenga. Sa tabi ng lumang bodega at mga halaman, naramdaman ko ang unti-unting paggalaw ng anino. Parang sinusundan ng bawat galaw ko, ngunit kapag tumingin ako, walang tao roon. At tanging ang nag-iisang kandila ang nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ang apoy ng kandila ay humahaplos sa paligid ng bakuran. At sa bawat kilusan ng apoy, parang naglalakad ang anino sa tabi nito. Nagbabantay, nagmamasid, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumapit. Hindi ko alam kung tao o hindi ang presensya sa paligid, ngunit ramdam ko ang init at lamig ng sabay na naglalaro sa aking balat at ang puso ko ay tumitibok ng labis sa kaba. Pilit kong pinipigilan ang sarili na manginig, huminga ng malalim
at magpatuloy. Ngunit ang bawat hakbang ko ay parang pinapansin at sinusukat ng matagal nang nakatayo sa dilim. Sa kabila ng liwanag ng kandila, ang bakuran ay nagiging mas mabigat, parang unti-unting pinupuno ng dilim, at ang anino ng nilalang ay mas malinaw, walang mukha, walang katawan, ngunit ramdam mo ang intensyon nitong manatili sa paligid ko. Napansin ko na sa bawat galaw ng kandila, ang anino ay sumusunod sa liwanag. Dahan-dahang gumagalaw kasama ng apoy, at sa bawat sandali, parang ang nilalang ay nagbabantay hindi lamang sa akin, kundi sa buong bakuran. Hindi ko matukoy kung gaano ito katagal na natili, ngunit alam ko na sa bawat pagtingin ko sa kandila, may presensya na patuloy na nagmamasid, tahimik at walang pagod sa pagbabantay. Ang bawat sandali ay tila nagiging mas mabigat, mas malamig at mas nakakatakot. At ang tanging alam ko, hindi basta-basta mawawala ang nilalang na iyon kahit anong gawin ko. Sa bawat gabi na naiisip ko ang karanasan, naiintindihan ko na ang takot ay hindi lamang sa nakikita, kundi sa mga bulong na dumarating sa hangin, sa apoy ng kandila na gumagalaw sa dilim, at sa presensya na palaging nagmamasid sa gilid ng iyong mata naghihintay sa tamang pagkakataon. Natutunan kong maging maingat sa bawat hakbang sa bakuran, bawat liwanag na iniilawan at bawat paghinga sa dilim, dahil ang tik-tik ay laging nandyan, tahimik at mapanuri, hindi lamang sa bakuran kundi sa bawat galaw mo, handang lumapit sa sandaling ikaw ay mahina. Ang gabi noon ay binabalot ng malakas na ulan, at ang bawat patak nito sa bubong ay tila martilyong paulit-ulit na kumakatok sa aking pandinig. Habang ako ay nakaupo sa loob ng aming lumang bahay, napansin kong ang ulan ay hindi lamang basta ingay kundi tila may kasamang ritmo, isang kumpas na nagdadala ng kakaibang takot. Sa bawat sandaling lumalakas ang ulan, may kasamang tunog na hindi ko mawari. Isang halakhak na pilit itinatago sa likod ng lagaslas ng tubig, ngunit malinaw at nakadidikit sa aking pandinig. Hindi ito halakhak ng tao na masaya, kundi hagigik na puno ng pangungutya. Parang nagmamasid mula sa labas at nag-i-enjoy sa takot na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata at magdasal. Ngunit lalo lamang lumalakas ang kakaibang tunog. At sa bawat hampas ng hangin sa bintana, naririnig ko ang mga paanas na tila nagbubulong ng aking pangalan. Naglakad ako palapit sa bintana, dala ng kaba at pagtataka, at doon ko nakita ang malabong anyo sa dilim ng ulan. Sa gitna ng pagbuhos ng tubig ay may nakatayong figura, hindi gumagalaw, hindi natitinag, ngunit nakatingin sa mismong kinaroroonan ko. Ang anino ay nakalugay ang buhok, at ang balikat nito ay nakayuko na para bang pinagmamasdan ang sahig, ngunit ang hagigik ay malinaw na nagmumula sa kanya. Parang wala siyang pakialam sa lakas ng ulan, at bawat sandali na lumilipas ay mas lalong lumalalim ang tunog. Nagiging parang alon ng halakhak na sumasabay sa hangin. Pilit kong isinara ang kurtina, ngunit sa mismong sandaling iyon ay narinig ko ang kaluskos sa aming bubungan. Hindi ko alam kung paano siya nakasampa, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga yapak na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw, mabagal, mapanuri at nakakatindig balahibo. Ang hagigik ay lumipat mula sa labas ng bintana patungo sa bubungan, at bawat tunog ay lumalapit sa mismong lugar kung saan ako nakatayo. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palabas o magtago sa dilim ng kwarto, ngunit kahit saan ako magpunta, ang tunog ay tila sumusunod. Parang alam niya ang bawat kilos ko, bawat hinga at bawat tibok ng aking puso. Lumipas ang ilang minuto na puno ng kaba at akala ko ay titigil na. Ngunit biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay at ang amoy ng basang lupa at kakaibang lansa ay pumasok sa aking ilong. Mula sa sulok ng dingding ay may dumaan na anino, mabilis at hindi mo masundan, at ang hagik-gik ay mas malinaw, para bang nasa mismong tabi ko na. Napatakbo ako papalayo, at habang nakayuko ako sa gilid ng lamesa, sinubukan kung huwag huminga ng malakas. Ngunit doon ko narinig ang tinig, paanas, malamig at nakakayanig, na nagsabing hindi ka makakatakas. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang mga kakaibang marka sa bubungan, mahahabang gasgas na tila ginawa ng matatalim na kuko, at sa lupa, malapit sa bintana, may naiwan na bakas ng paa na hindi tao.
Mahaba, matulis at malalim ang pagkakabaon sa putik. Simula noon, tuwing bumubuhos ang ulan sa aming baryo, hindi ko na magawang hindi kabahan. Ang tunog ng ulan ay hindi na lamang paalala ng panahon, kundi paalala na may nilalang na nagtatago sa dilim, nagbabantay at naghihintay ng pagkakataon. At sa bawat hagigik na naririnig ko, alam kong siya ay nariyan pa rin, nakangiti at hindi kailanman aalis. Sa bawat pag-uwi ko mula sa trabaho, kailangan kong dumaan sa isang makipot na kalsadang madalas ay walang tao kapag hating gabi. Ang ilaw ng mga poste ay madalang at ang iba ay patay na, kaya't ang kalsada ay kalahating nilalamon ng dilim at kalahating binabalutan ng maputlang liwanag. Noong una, akala ko ay normal lang ang takot na dala ng katahimikan. Ngunit isang gabi napatunayan kong may mas malalim na nakatago sa dilim ng daan na iyon. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mahinang tunog ng yapak mula sa aking likuran. Hindi mabilis, hindi rin mabagal, kundi eksaktong sumusunod sa bawat hakbang ko na para bang sinasadya nitong sabayan ang paglakad ko. Nilingon ko ang daan ngunit wala akong nakita. Pinagpatuloy ko ang paglalakad ngunit ang yapak ay naroon pa rin. Tila isang aninong hindi nakikita ng mata, ngunit dama ng pandinig at kutob. Nang makalapit ako sa isang bahagi ng kalsada na walang ilaw, doon ko siya unang nakita. Isang figura ng babae nakatayo sa gilid ng kalsada, payat at mahaba ang buhok, ngunit ang mukha ay wala. Walang mata, walang ilong, walang bibig, tanging makinis na balat na parabang pinunasan ng lahat ng anyo. Ang dibdib ko ay biglang bumigat at ang mga paa ko ay ayaw ng gumalaw. Ang malamig na hangin ay dumampi sa aking batok. Dala ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa, na ang nilalang na iyon ay hindi lamang nakatayo, kundi naghihintay na lumapit. Napansin ko ang kakaiba dahil sa bawat galaw ng hangin, hindi gumagalaw ang buhok ng nilalang. Nakatuon lamang ito sa akin, parang ang kawalan ng mukha ay nakatitig pa rin. Nang ilipat ko ang tingin ko saglit at muling bumalik, wala na siya sa tabing kalye, ngunit ang yapak ay bumalik. Mas malapit na ngayon at mas malinaw ang bigat ng bawat hakbang. Dali-dali akong naglakad, halos tumatakbo. Ngunit sa bawat kanto at bawat anino ng poste, nakikita ko siya. Minsan nasa unahan ko, minsan nasa gilid ng kalsada, minsan ay parang sumusulpot sa mismong lugar kung saan ako dadaan. Hindi ko na alam kung saan ako titingin dahil saan man, naroon siya nakatayo at nakatingin gamit ang mukha niyang wala. Nang sa wakas ay makarating ako sa harap ng aming bahay, agad kong isinara ang gate at pumasok. Akala ko ay ligtas na ako, ngunit nang tumingin ako sa labas mula sa bintana, nakita ko siyang nakatayo sa poste ng kalsada sa tapat ng bahay namin. Basang-basa ng ulan ang paligid, ngunit siya ay tuyo, hindi naaapektuhan ng kahit anong panahon. Ang kanyang anyo ay tahimik lamang na nakamasid at bagamat wala siyang mata, dama ko na sa akin lamang siya nakatuon. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa kalsadang iyon, hindi ko na magawang hindi mapatingin sa gilid. Hindi ko alam kung sadyang doon siya naninirahan o kung ako mismo ang pinili niyang sundan. Ngunit alam ko na ang bawat yapak na maririnig ko sa dilim at ang bawat pagkakataong makakita ako ng aninong nakatayo sa ilaw ng poste ay paalala na may isang nilalang na walang mukha na nagbabantay sa akin at baka naghihintay ng oras para lumapit ng mas malapit kaysa dati. Madalas kong marinig sa matatanda na ang mga bintana ay hindi lang daanan ng hangin, kundi daanan din ng mga nilalang na hindi mo gustong makasalubong. Akala ko noon ay mga kwentong pambata lamang iyon, gawa-gawa upang takutin ang mga bata na huwag magpupuyat. Ngunit isang gabi natutunan kong totoo ang kanilang sinasabi. Mag-isa lang ako sa bahay, nakahiga at pilit pinapakalma ang sarili matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Ang ulan ay malakas, humahampas sa bubong at ang kulog ay nagiging musika ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, may naramdaman akong presensya na tila nanonood sa akin. Mabigat ang pakiramdam, parang may nakatayo sa labas ng bintana at dahan-dahan akong napilitan tumingin. Sa una, ay wala akong nakita kundi ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa salamin. Ngunit habang tumatagal ang titig ko, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang mukha. Hindi ito normal na mukha ng tao. Maputla, mahaba ang anyo at ang mga mata ay sobrang itim na parabang wala itong puti.
Walang emosyon ang ekspresyon nito, tanging malamig na titig lamang na diretso sa akin, parang may gustong kunin o sabihin na hindi kayang ipahayag ng salita. Napaatras ako, nanginginig ang buong katawan at sinubukan kong huwag tignan, ngunit sa bawat pag-iwas ng aking mata, lalo itong lumalapit. Nang lumapit ako sa pintuan para takpan ang bintana, narinig ko ang marahang pagkaluskos sa labas, kasabay ng mga yapak na mabigat, mabagal at nakakasakal ang bigat sa pandinig. Muli akong napatingin at doon ko nakita ang nilalang na ngayon ay mas malinaw. Hindi lamang mukha kundi buong katawan, payat, baluktot ang mga daliri at ang balat ay tila nakababad sa tubig, kulubot at kulay abo. Nakasandal ito sa mismong bintana nakatanaw at ang mga labi ay unti-unting gumagalaw, bagamat walang tunog na lumalabas. Gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ang dibdib ko ay parang pinipiga at ang hangin ay biglang lumamig na para bang may bukas na pintuan patungo sa ibang mundo. Ang nilalang ay nakatitig pa rin, hindi kumukurap, hindi gumagalaw at alam kong may intensyon itong pumasok. Bigla kong tinakpan ng makapal na kurtina ang bintana, nagdasal, nang paulit-ulit at nagkulong sa ilalim ng kumot. Ngunit kahit nakapikit ako, ramdam ko pa rin ang titig mula sa kabilang panig ng dingding. Ang bigat ng presensya ay hindi umaalis at ang hagod ng malamig na hangin ay paulit-ulit na dumadampi sa balat ko na parang may humihinga sa mismong tabi ko kinabukasan. Nang sinilip ko ang bintana, may naiwan na marka sa salamin. Isang bakas ng kamay na mahaba ang mga daliri at matutulis ang dulo. Alam kong hindi iyon akin at hindi rin gawa ng kahit sinong tao. Dahil mula sa gabing iyon, tuwing uulan at tatama ang mga patak sa bintana, nararamdaman kong may mga matang nakasunod sa akin. At kahit takpan ko man ng kurtina o patayin ang lahat ng ilaw, hindi ko na mabubura ang katotohanang minsan may isang nilalang na sumulyap sa aking bintana at maaaring bumalik siya anumang oras na magpasiya siyang muli akong titigan. Lumaki ako sa baryo na napapalibutan ng malalawak na sagingan. Tuwing dapit hapon, ang mga dahon ng saging ay umiindak sa hangin at ang paligid ay nagiging parang paraiso ng katahimikan. Ngunit may isang parte ng sagingan sa likod ng aming bahay na hindi ko kailanman ginusto puntahan kapag lumulubog na ang araw. Sabi ng matatanda, may nilalang na doon naninirahan at makikilala mo siya hindi sa pamamagitan ng nakikita kundi sa tunog ng kanyang huni. Isang gabi, matapos ang pista sa baryo, napilitan akong dumaan sa gilid ng sagingan para makauwi ng mas mabilis. Ang kalsada ay madilim at ang tanging liwanag na gumagabay sa akin ay ang mahina kong lampara. Habang naglalakad ako, narinig ko ang kakaibang tunog, isang huni na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito tunog ng ibon, hindi rin huni ng kuliglig, kundi parang tinig ng isang tao na pilit ipinapadaan ng boses sa sipol ng hangin. Mahaba, malamlam at tila may dalang panlilinlang. Una kong inisip na baka guni-guni lamang dala ng pagod at antok. Ngunit nang huminto ako, huminto rin ang huni. Nang muling gumalaw ang aking mga paa, bumalik ito mas malapit, mas malinaw. Ang boses ay parang nanggagaling sa mismong pagitan ng mga dahon ng saging nakatago ngunit nakamasid. Pinilit kong bilisan ang paglalakad, ngunit sa bawat hakbang ko ay may kasabay na tunog ng gumugusot na dahon. Tila may kasunod ako sa mismong linya ng aking nilalakaran. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa batok ko at ang malamig na pawis ay unti-unting dumadaloy sa aking likod. Mula sa sulok ng aking mata, may nakita akong aninong mabilis na gumalaw, mababa at payat. Parang gumagapang nang malapit na ako sa dulo ng kalsada. Bigla kong narinig ang huni, ngayon ay mas malakas at mas malapit na. Parang mismong nasa tainga ko at hindi ko napigilan at napalingon ako. Doon ko nakita ang isang nilalang sa pagitan ng mga puno ng saging. Nakatago ang katawan sa mga dahon ngunit litaw ang ulo. Mahaba ang leeg, nakayuko at ang mga mata ay kasing pula ng apoy. Walang labi ang bibig, ngunit mula roon nagmumula ang huni na parang nanunuot sa loob ng isip ko. Mabilis akong tumakbo pa uwi, halos mabaliw sa takot. Ngunit kahit nasa loob na ako ng aming bahay, naririnig ko pa rin ang tunog mula sa labas. Ang mga alaga naming aso ay nag-aalulong at ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig. Pinilit kong huwag lumapit sa bintana.
Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang paggalaw ng mga dahon ng saging kahit walang hangin at kasabay nito, ang huni na muling umalingaw-ngaw. Kinabukasan ikinwento ko ang lahat sa aking ina. Tahimik siyang nakinig bago siya tumugon. Sabi niya, hindi lahat ng nilalang sa paligid ng sagingan ay hayop o tao. At ang ilan sa kanila ay nananatiling gising lalo na kapag may pista at ang baryo ay puno ng buhay. Mas madali daw silang maakit sa lugar na masaya dahil mas malakas ang enerhiya ng mga tao. Hanggang ngayon sa tuwing lumalapit ako sa sagingan sa gabi, dala ko pa rin ang kaba. Hindi ko na muling narinig ang huni ng ganon kalinaw, ngunit ang mga dahon ng saging ay palaging gumagalaw na parang may nakatagong nilalang na nakatingin mula sa dilim. At sa tuwing sumisipol ang hangin sa gabi, naiisip ko na baka iyon ay hindi lamang simoy kundi paalala ng nilalang na minsang nagpakilala sa akin sa anyo ng nakakakilabot na huni. Lumaki ako malapit sa dagat at ang tunog ng mga alon ang naging musika ng aking kabataan. Ang dalampasigan ay para sa akin ay isang tahanan ng alaala, masaya kapag umaga, ngunit nagiging misteryoso kapag gabi. May mga kwento ang matatanda tungkol sa mga nilalang na nagpapakita sa tabing dagat tuwing hating gabi, ngunit sa tagal kong tumira roon, hindi ko ito gaanong pinaniwalaan. Hanggang isang gabi ng Hunyo, nagbago ang lahat. Nanggaling ako noon sa bahay ng aking pinsan at naisip kong dumaan sa dalampasigan pa uwi. Tahimik ang paligid at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, kaya't ang dagat ay kulay abo at tila walang buhay. Habang naglalakad ako, napansin ko na may bakas ng paa sa buhangin, ngunit kakaiba ang hugis, malalaki, malalalim at tila hindi gawa ng tao o hayop. Sinundan ko ito ng may halong kaba hanggang sa nakita kong bigla na lang naglaho ang mga yapak sa mismong dulo ng dalampasigan kahit wala namang likuan o tinatahak na daan. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka dala lang ito ng alon, pero habang nakatitig ako sa dagat, may lumitaw na aninong mahaba ang katawan, nakatayo sa mismong buhanginan, hindi gumagalaw at tila nakatingin diretsyo sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha dahil natatakpan ito ng dilim, ngunit malinaw ang hugis ng balikat at ang mahabang braso na nakalaylay sa gilid. Nang kumislap ang kidlat sa kalangitan, saglit kong nasilayan ang kanyang anyo. At doon ko napagtanto na wala itong mukha. Isang aninong itinayo ng dilim, tila nagmumula mismo sa alon. Gusto kong tumakbo, ngunit parang nanigas ang mga paa ko. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa aking balat na parabang may humahaplos sa aking batok. Muli kong narinig ang hampas ng alon, ngunit kasabay nito ay parang mga yabag na dumarating mula sa likod ko. Nang lingunin ko, wala naman akong nakita. Ngunit nang bumalik ang tingin ko sa dalampasigan, wala na rin ang aninong nakatayo roon. Akala ko'y ligtas na ako hanggang sa mapansin kong ang bakas ng paa ay nasa mismong tabi ko na. Sa sobrang takot, pinilit kong maglakad ng mabilis pa uwi. Ngunit sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y may kasunod akong nilalang na hindi ko nakikita. Ang mga aso sa aming baryo ay nag-uunahan sa pag-alulong at ang dagat ay biglang lumakas ang hampas ng alon kahit walang bagyo. Pagdating ko sa aming bahay, agad kong isinara ang pinto at pilit kong ibinaon sa isip na panaginip lamang ang lahat. Ngunit habang nakahiga ako, narinig kong tila may naglalakad sa labas, mabigat at mabagal, iniwanan ng tunog ng yapak sa lupa. Kinabukasan, binalikan ko ang dalampasigan para tiyakin sa sarili ko na wala akong dapat katakutan. Ngunit sa mismong lugar kung saan ko nakita ang anino, may nakabaon na marka sa buhangin, malalim at hugis paa, ngunit mas mahaba kaysa normal. Wala namang bakas ng tao roon at wala ring dumaan na bangka sa baybayin ng gabing iyon. Simula noon, bihira na akong dumaan sa dalampasigan kapag gabi. Hindi na ito ang lugar ng aliw at kasiyahan para sa akin, kundi isang paalala na may mga bagay na naninirahan sa pagitan ng dagat at lupa, mga nilalang na hindi natin nakikita ng malinaw, ngunit alam nating nariyan lamang, nagmamasid, naghihintay. Sa bayan naming nakatago sa paanan ng bundok, may kagubatang matagal nang pinag-uusapan ng matatanda. Maraming nagsasabi na hindi ligtas tumuloy doon kapag gabi, hindi dahil sa mababangis na hayop, kundi dahil sa mga tinig na naririnig mula sa kailaliman.
Madalas nilang ikwento na may mga kaluluwang naligaw roon, mga aninong hindi matahimik, ngunit para sa akin noon ay puro kasabihan lamang iyon na ginagawa para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang pangyayaring hindi ko inasahan ang nagbago sa lahat ng paniniwala ko. Kasama ko ang 3 kaibigan ko nang magdesisyon kaming magkampo malapit sa loob ng gubat. Wala kaming iniisip na masama, dala lang namin ang tuwa at pananabik. Naghanda kami ng pagkain at nagbitbit ng ilaw at habang papalalim kami sa kakahuyan, ramdam namin ang bigat ng hangin. Mabilis na sumasayaw ang mga dahon sa bawat dampi ng hangin, ngunit kakaiba ang ritmo ng pagkilos nila. Parang may sumusunod sa amin. Pagdating namin sa isang maliit na clearing, doon kami nagtayo ng tolda at nagsimula ng apoy. Habang kumakain, narinig naming may umuungol na tila malayo, ngunit malinaw na hindi tunog ng hayop. Mahaba, malamlam at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan kaming 4 at nagtawanan pa, pinilit naming gawing biro ang aming kaba. Ngunit nang muling umalingaw-ngaw ang tunog, mas malinaw at mas malapit, hindi na iyon nakakatawa. Ang isa kong kaibigan ay nagsabing baka tao lamang. Ngunit tanong ko, anong uri ng tao ang maglalakad sa gitna ng gubat sa ganoong oras ng walang dala? Pinilit naming baliwalain at nagpasya na lamang matulog ng maaga. Ngunit habang nakapikit ako, biglang may pumunit sa katahimikan, isang sigaw na ubod ng lakas at puno ng sakit. Umalingaw-ngaw ito na parang galing sa lahat ng direksyon. Hindi iyon sigaw ng ordinaryong tao. May halong paos na hininga at parang humahaba ang dulo ng tunog na parang hindi na uubusan ng lakas. Napabalikwas kaming lahat at mabilis na nagkumpol sa gitna ng apoy. Ang mga anino ng puno ay gumagalaw, humahaba at tila gumagapang papalapit sa amin. Muli naming narinig ang sigaw, ngunit sa pagkakataong ito may kasabay na tila boses ng isang batang umiiyak. Ang halong iyak at hiyaw ay gumapang sa aming mga buto at halos mabingi kami sa kakaibang ingay na sumasabay sa hampas ng hangin. Ang isang kaibigan ko ay biglang tumakbo palabas ng kampo, dala ng takot, at kahit anong sigaw namin ay hindi siya bumalik. Naiwan kaming 3 nanginginig at hindi malaman ang gagawin. Sinubukan naming sumunod, ngunit nang tumakbo kami palabas ng clearing, nag-iba ang daan. Parang naglaho ang landas na dinaanan namin kanina at ang paligid ay naging masikip at puno ng makapal na usok. Sa gitna ng usok, nakita ko ang isang anyo na nakatayo. Mahaba ang buhok, ngunit ang mukha ay walang anyo, puro dilim lamang. Kasabay nito ay muling sumigaw ang tinig, ngunit ngayon ay tila galing mismo sa aking likuran. Napaatras ako at halos matumba, pinilit kong isara ang mga mata ko at humingi ng tulong sa isip ko. Nang dumilat ako, wala na ang anino, ngunit naiwan sa lupa ang mga yapak, mahahaba, malalim at nakapalibot sa aming kampo. Parang may nilalang na paikot-ikot sa amin habang natutulog. Kinabukasan, nang makahanap kami ng daan palabas, hindi na namin nakita ang kaibigan naming tumakbo. Hinahanap siya ng mga pamilya at autoridad, ngunit ni isang bakas ng kanyang katawan ay hindi natagpuan. Tanging mga sirasirang damo at malalalim na yapak ang naiwan. Ngayon tuwing dumadaan ako malapit sa kagubatang iyon, ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin at ang tila mahinang bulong ng sigaw na minsang bumulabog sa aming 4. At sa tuwing naaalala ko ang kaibigan naming nawala, hindi ko maiwasang itanong kung naririnig pa rin ba niya ang walang katapusang hiyaw sa kailaliman ng kagubatan. Lumaki akong malapit sa isang lumang simbahan na halos iniwan na ng mga tao sa aming baryo. Sabi ng matatanda, itinayo iyon noong unang panahon pa ng mga Kastila at ilang beses ng binaha, nilindol at nilapitan ng digmaan. Ngunit nanatiling nakatayo. Hindi na iyon ginagamit para sa misa dahil delikado raw. Ngunit may ilang nakakatanda sa lugar na nagsasabing hindi dapat pabayaan ang dambanang nasa loob dahil kung wala raw nag-aalaga, may ibang nilalang na sasakop dito. Hindi ko iyon pinansin noong una, ngunit isang gabi, pinatunayan sa akin ng lugar na iyon na totoo ang kanilang babala. Nagkataong dumaan ako roon ng gabing iyon, dala ng aking pagkamausisa. Tahimik ang paligid at ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag. Habang papalapit ako sa lumang simbahan, napansin kong nakabukas ang malaking pinto. Kahit imposibleng may taong pumapasok doon,
Itinulak ako ng kuryosidad na silipin at nang lumapit ako, bumungad sa akin ang dambana sa gitna. Isang altar na may ukit ng krus at mga lumang larawan ng santo na babalot ng alikabok at mga guhit ng panahon. Ngunit ang pinakamapapansin ay ang mga pulang mantsa sa sahig, sariwa at tila dumadaloy patungo sa paanan ng altar. Kinabahan ako at napaatras. Ngunit bago pa man ako makatakbo, narinig ko ang malakas na pagtunog ng kampana mula sa itaas ng kampanaryo. Ang problema, matagal nang sira at hindi na nagagamit ang kampana. Kasabay ng tunog, lumamig ang paligid at ang mga kandila sa gilid ng altar na dati patay ay biglang nagliwanag ng kusa. Ang liwanag ay pumaloob sa dambana at doon ko nakita ang isang figura. Nakaluhod sa harap ng altar, nakayuko at tila nagdarasal. Akala ko isa itong pare, ngunit nang ito'y lumingon, wala itong mukha, puro balat na tila nasunog at ang mga mata ay dalawang hukay na itim. Natulala ako, hindi makagalaw. Narinig kong nagsalita ito, mahina ngunit malinaw. Isang bulong na paulit-ulit na sinasabi ang parehong salita, dugo, dugo, dugo. Sa isang iglap, nakita kong dumaloy ang likidong pula mula sa altar pababa sa sahig at ang amoy nito ay napakabigat. Parang kalawang na sumasakal sa ilong. Naglakad ang nilalang papalapit sa akin, mabagal ngunit sigurado. At bawat yapak ay nagiiwan ng pulang marka na hindi natutuyo. Nagmadali akong umatras, ngunit tila ang sahig ay humahaba at hindi ako makalabas sa pinto. Ang buong simbahan ay umikot sa dilim at ang tunog ng kampana ay lalong lumakas paulit-ulit at masakit sa tenga. Bago ko patuluyang akalain na katapusan ko na, may narinig akong sigaw mula sa labas. Tinatawag ang pangalan ko. Sa lakas ng boses, parang nabasag ang panaginip na iyon at bigla akong nakalabas ng simbahan na hindi ko na malayan kung paano. Nang lingunin ko ang loob mula sa pintuan, wala na ang nilalang at patay na muli ang lahat ng kandila. Ngunit nanatili ang bakas ng pulang mantsa sa sahig, parang hindi kailanman matutuyo. Nang ikwento ko ito sa mga nakatatanda, sinabi nilang may mga pari at sakristan noon na hindi nakaligtas nang minsang salakayin ng mga tulisan ng lugar. Ang kanilang dugo raw ay bumaha sa mismong altar na iyon at simula noon may mga gabi na inuulit ng simbahan ang kanilang kamatayan. Hinahanap ang sinumang makikitang buhay para mapalitan ang kanilang pagkukulang. Simula noon, ni minsan hindi na ako muling lumapit sa lumang simbahan. Ngunit tuwing gabi ng Biyernes kahit sa malayo, rinig ko pa rin ang tunog ng kampana na matagal nang hindi na dapat gumagana at sa isip ko, bumabalik ang sigaw ng boses na paulit-ulit na humihingi ng dugo. Hindi lahat ng nakikita ng ating mata ay siyang kabuuan ng katotohanan. May mga lihim na nakatago sa dilim, may mga nilalang na handang magpakita lamang kapag wala ng ibang saksi kundi ang gabi at ang iyong sariling takot. Ang mga paalala ng matatanda ay hindi basta kwento lang. Ito'y babala na huwag nating maliitin ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kung sakaling matagpuan mo ang sarili mo sa katahimikan ng kagubatan, sa tabing dagat o sa piling ng matandang bahay, huwag mong ipikit ang iyong isip sa posibilidad na may ibang nagmamasid sa iyo. Sa mundong ito, hindi lamang tayo ang naglalakad sa ilalim ng buwan at sa bawat paghinga ng gabi, maaaring may kasabay ka na hindi mo nakikita, ngunit handa nang abutin ka sa oras ng iyong kahinaan. Mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig, ngayon huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Ang tunay na takot ay hindi lang naririnig kundi nararamdaman at minsan hindi mo na kailangang tumingin pa dahil alam mong may nakatitig sa iyo.